Purihin po ang Diyos sa umagang ito at isang mapagpalang umaga po at tayo po ngayong umaga ay mag-aaral ng salita ng Diyos at isang malaking kagalakan po na magamit ng Panginoong Diyos, devotion. So muli po, ako po si Brother Robert mula po sa DFC Maranlig sa pangunguna po ng aming Pastor Alex Rigentel. Kami po ay under ng District 2 sa pangunguna po ni Ma'am Baby Masaredo Quijada. So bilang pasimula po, tayo po ay manalangin. Lumapit po tayo sa Panginoon at hilingin po natin ang pagsama ng Banal na Espiritu sa pag-aaral po ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, kami Panginoon ay patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat Panginoon sa panibagong umaga na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil muli may panibagong araw kami, Panginoon, na gagamitin yung buhay namin para sa inyo, Panginoong Diyos. Lord, dalangin po namin ang patuloy niyo pong pagsama sa pag-aaral ng aming mga salita at kayo lang, Panginoon, ng maluwalhati at madakila sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So muli po, isang magandang umaga, mapagpalang umaga, saan man po tayo naroroon. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. At ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay nagmula po sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 13. Mateo, chapter 5, verse 13. So ito po ay tungkol sa asin at ilaw ng sanlibutan. Ito po ay sermon sa bundok ng ating Panginoong Hesus. Pero sa umaga pong ito ay magpo-focus lang po tayo sa pagiging asin natin dito sa sanlibutan. Pagiging asin. So basahin po natin Mateo chapter 5 verse 13. Ang sabi po dito, Mateo chapter 5 verse 13. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Sahin ko po ulit, Mateo chapter 5 verse 13. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay nawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao. So ang sabi po dito na na tayo daw po ang asin ng sanlibutan. So kaya pag-uusapan po natin ngayong umaga ay tungkol sa asin. Bakit ba tayo hinalintulad ng Panginoong Hesus sa isang asin? Siguro bigyan natin ng title ang pag-aaral natin na may alat ka pa ba? Diba? May alat pa po ba tayo? So palagi nating naririnig dito sa mundong ito na mga biruan na may asim pa. Ibig sabihin malakas ka pa, may kakayanan ka pa. Pero tayong mga Kristiyano, ang dapat pala nating tinatanong is may alat ka pa ba? May alat pa ba tayo? Yung pagiging Kristiyano natin. Dapat tanungin din natin yung ating mga sarili na may alat pa ba ako? May alat pa ba ang pagiging Kristiyano ko? Alam ko po, very familiar kayo dito sa pagiging asin at ilaw at lagi po natin itong naririnig. Pero isang magandang paalala po na rin po sa atin na kung gaano kahalaga ng ang isang Kristiyano po ay mailintulad sa isang asin. At alam po natin na pasama na po ang mundo at kinakailangan talaga na mag-ano po tayo, yung alat ay talagang maramdaman po sa atin. Dapat taglayin natin yung alat na binigay sa atin ng Panginoon. At bakit nga ba tayo hinalintulad ng Panginoong Hesus sa isang asin? So sa akin pong pag-search po sinearch ko kay Google, so marami siyang binigay na kahalagahan o gamit ng isang asin. Pero kuha lang po akong tatlo na isa sa tatlong mahalaga na gamit po ng asin. Una po ay nagbibigay lasa pala ang asin.
Tama naman po, di ba? Nagbibigay lasa at ginagamit natin ito sa pagkain na napakahalaga po ng asin. At ang pangalawa po, ang asin ay ginagamit as preservative. Preservative din daw po pala ang asin. At ang pangatlo, at based din sa mga experience, ang asin daw po ay medicine. So, focus lang po muna tayo sa tatlong yon. Nagamit ng asin, nagbibigay lasan, preservative, at medicine. So, tingnan po natin sa buhay natin kung pasok ba yung sa pagiging Kristiyano natin yung tatlong ito. So, una po, nagbibigay lasa sa pagkain. So, alam niyo po, walang lasa ang pagkain kung walang asin. Ito po ay matabang. Nakalasa na ba kayo ng matabang na pagkain? Walang asin. At naalala ko nga po, nung una kaming magsama nung asawa ko, unang beses ko siyang ipagluto ng sinigang na isda. At sobrang excited ko siguro, first time namin nung magkasama, at pinagluto ko siya. Excited ako na ipagluto siya. Siguro, nakalimutan kong lagyan ng asin yung aking niluluto. At yung sinabawang isda. At nung nilalasahan niya, kumakain kami, sabi niya, mahal pala ang asin dito. Ibig sabihin, napakatabang po nung niluto ko. At sabi niya, mahal pala ang asin dito. So talagang makikita po natin na napaka halaga po ng asin sa isang pagkain. Kaya nung sinabi ng Panginoon na tayo ang asin ng sanlibutan, ibig sabihin po, tayo ang magbibigay lasa sa mundong ito. Tayo po ang magbibigay ng kulay dito sa mundong ito. Dapat maipakita natin sa kanila yung pagiging Kristiyano natin. Dapat maging mabuting halimbawa tayo sa kanila. Tayo po ang magbibigay lasa sa mundong ito. Alam po natin, napakatabang ng mundong ito. Sabi nga po, pasama na ang mundo at tayo po ang magbibigay lasa sa kanila. Halimbawa na lang po nung napunta po tayo, kung napunta po tayo sa isang lugar na parang wala nang saysay, napakalungkot, napakadilim, o wala nang kabuhay-buhay. Sabihin natin walang alat. Pero nung napunta ka doon sa lugar na yon, biglang nagkaroon ng buhay yung lugar na yon. Dahil sa alat na meron po tayo. Kaya pala tayo dinala ng Diyos sa workplace natin o sa lugar natin kung nasaan man tayo para tayo mismo ang magbibigay buhay sa kanila sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kung yung isang tao is patapon na yung kanyang buhay, pero nung dumikit siya sa iyo, sumama siya sa iyo, nagkaroon ng direction ang kanyang buhay. Dahil yun sa alat na taglay po natin. So dapat ganun po tayo, impluwensyahan natin sila. Tayo ang i-impluwensya sa kanila. Na dapat hindi tayo yung na-impluwensyahan, kundi tayo yung magbibigay alat sa kanila. At ang pangalawa po, nakalagahan ng asin ito po ay preservative. Preservative po. Ibig sabihin, ang asin ay nilalagay sa isang pagkain para hindi masira. At siguro ang ilan po sa atin ay gumagawa nito. Gumagawa tayo ng mga mga preservative, mga tuyo. Nilalagyan po yan ng asin para tumagal. Ang isang isda po, kapag bumili tayo ng isda, nilalagyan natin ng asin para hindi po siya masira agad. Ganon din sa mga karne at iba pang mga pagkain. Tayo ang preservative sa mundong ito para hindi masira. Ang mundo po ay pasama ng pasama at masisira na po. Sirang-sira na ang mundo. Pero tayo po ang binigay ng Diyos as preservative. Halimbawa na lang po sa relasyon. Ito man ay mag-asawa, magkaibigan, kapamilya natin o mga mahal natin sa buhay o sa ating mga relasyon sa kapwa natin, kapitbahay. Upang hindi masira po yung ganon, tayo po ang gagamitin ng Diyos. Tayo po ang magbibigay
preservative, tayong as preservative po sa mga relasyon na maaring masira. Hindi tayo ang magiging dahilan ng pagkasira ng iba, kundi tayo po ang magbubuo nito. Sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan po natin, kaya pala nagtatagal o nagiging success yung kumpanya na pinagtatrabahuhan natin dahil may mga Kristiyanong empleyado. Masisipag at tapat sa kanilang trabaho. Dahil nakikita po yung asin sa buhay ng bawat isa. Hindi yung bumabagsak ang kumpanya dahil ang empleyado, dahil sa empleyado. Tapos sasabihin, mga born again man din mga empleyado no. Kaya nga mga kapatid, ang point ko dito is nilagay tayo ng Diyos sa isang lugar para hindi po masira, kundi maging maayos dahil nakikita nila yung Panginoong Hesus sa buhay po natin at nai-share natin ang kabutihan ng Diyos. Di ba may mga taong masarap pong kasama? May mga kaibigan po tayo at may mga tao po talaga na masarap kasama. Yun bang kapag kasama mo siya is parang okay na okay ang lahat. Yung magaan kasama. At kung may mga ganun pong tao, dapat tayo po yun. Tayo yun na nakakilala na sa Panginoong Hesus. Hindi yung ayaw nila tayong makasama dahil pabigat o masama ugali or sabihin na bad influence. Pero dapat tayo yung pinipili ng mga tao na maging kasama. Dahil tayo yung asin ng sanlibutan ito. Tayo yung itinalaga ng Panginoon. Dapat maging asin tayo sa sanlibutan. At ang nais ng Lord ay maging preservative tayo sa nasisirang mundong ito. Amen? So, at ang pangatlo po na kahalagahan ng asin na nabanggit natin kanina ay medicine. So, ang asin po ay ginagamit as gamot. So, sa tuwing, alam niyo po, sa tuwing nagkakasingaw po ako dito may singaw ako sa bibig, ang kinukuskus ko lang o pinagmumumog ko yung mainit na tubig na may asin. At gumagaling na po. Nung nauso po ang COVID is talagang nagpapausok tayo yung mainit na tubig, ang tawag dito, nagsusuob. Yung mainit na tubig at nilalagyan din ng asin, tas yung usok niya nilalanghap. So, at kapag masakit din po yung lalamunan natin, ang minumumog lang din natin lagi is yung tubig na may asin at gumaganda na po ang pakiramdam. At marami pa pong gamit ang asin. Kaya po tayo hinalintulad ng Panginoon sa isang asin para magamit tayong gamot sa sanlibutan ito. Tayo po yung gagamot sa tulong ng Panginoon. Kumusta naman po yung pagiging Kristiyano natin nung nakaraang eleksyon? Tatapos lang po nung eleksyon, tapos na po, di ba? Pero ang tanong is, naging asin ba tayo sa panahon na yon? Magulo po yung eleksyon, lalo na dito sa lugar namin, at maraming mga issue. Pero kumusta po yung pagiging Kristiyano natin? Nakitaan ba tayo ng alat nung panahon na yon? O baka isa tayo sa kanila na nakikipagbangayan din. Bangayan sa Facebook o kung kani-kanino, laban sa isa't isa. Pero ang nais ng Lord, maging asin po tayo. Nakapag may dalawang tao na nag-aaway o merong hindi nagkakaunawaan, na once na lumapit tayo sa kanila, dapat nagkakaayos sila. Nagiging okay. Kasi taglay natin yung alat na mula sa Panginoon. Hindi rin pwede yung nakatayo lang tayo para panoorin sila at pagmasdan lang. Tinawag tayo ng Diyos hindi para makiramdam lang sa nangyayari sa mundong ito. Hindi lang nakikiramdam sa ating paligid. Hindi po tayo observer, kundi may gagawin tayo at isa doon yung pagiging medicine. Yung isang gamit ng isang alat. Sabi nga po sa Mateo chapter 5 verse 9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Dapat
tayo yung mga Kristiyano na pinagsisimula ng kapayapaan at hindi po ng kaguluhan. Dahil tayo ay asin ng sanlibutan. Amen? So sabi nga po, balikan po natin yung verse na binasa natin sa Mateo chapter 5 verse 30. Nasabi po doon, kayo ang asin ng sanlibutan. Ibig sabihin, kayo ang asin ng sangkatauhan, ng sanlibutan ito. So ano po ang mapapansin nyo dito? Ibig sabihin, hindi lang dapat sa loob ng simbahan o ng iglesia nakikita yung pagiging asin natin, kundi sa sanlibutan. Hindi niya sinabi dito, kayo ang asin ng iglesia, kayo ang asin ng simbahan. Doon lang dapat. Hindi po, ang sabi doon, sangkatauhan. Ibig sabihin, dito sa sanlibutan ito. Alam niyo po, karamihan kasi lang sa atin ay asin lang sa loob ng church kapag kasama ang mga kapwa asin. Doon lang nararamdaman yung alat. Doon lang tayo nagiging nararamdaman yung pagiging Kristiyano. Pero ang sabi po dito, sangkatauhan. Ibig sabihin, dito sa mundo, hindi lang sa loob ng iglesia, dapat nananatili yung alat na tinanggap natin sa Panginoong Hesus. Kapag tayo ay lumapit sa isang tao, dapat lasang-lasa niya yung alat na meron tayo. Ramdam na ramdam, hindi ibig sabihin na tayo lalasahan na kakainin, kundi dapat maramdaman niya. Ma-feel niya yung pagiging Kristiyano natin. Maramdaman niya yung alat na tinanggap natin sa Panginoong Jesucristo. Hindi yung tayo ilalayuan dahil hindi magandang kasama, kundi dapat tayo yung pipiliin nila. Alam niyo po yun, napakasarap na kapag sa maraming tao, ikaw yung pipiliin na makasama dahil nakikita ang Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. Hindi yung lalayuan tayo. Amen? So sabi doon, sangkatauhan. So ibig sabihin, dapat sa mundo pong ito. Ang sabi pa po dito sa binasa natin, kayo ang asin ng sanlibutan, ngunit kung ang asin ay nawalan na ng alat. Ngunit kung ang asin ay nawala na ng alat, ibig sabihin nawala na yung alat ng asin. Based po sa aking research, hindi daw po basta nawawala ang alat ng asin. Maliban na lang kung ihalo ito sa iba. Katulad ng tubig, ibig sabihin kapag dinamihan mo ng tubig, talagang mawawala po yung alat niya. At iba pa pong mga chemical na pwedeng makawala sa alat ng isang asin. Yung alat natin bilang mga Kristiyano ay pwede pong mawala kung lalayo tayo sa source ng alat. Kung tayo lalayo sa Panginoong Hesus. Kaya dapat lagi tayong nakakonect sa ating Panginoong Hesus. Siya yung source ng alat at siya yung nagbigay sa atin. At isa pang dahilan kung bakit nawawala ng alat ang isang Kristiyano is nahahaluan po ng kasalanan. At kapag ang asin daw ay nawala na ng alat, ano daw po ang nangyayari? Ang asin ay nawala ng alat, ito ay itatapon. Based po sabi doon sa binasa natin, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? So ang isang Kristiyano na nawala na ng alat ng dahil sa mga kasalanan o kung ano mga pinagagawa, syempre nakakagawa na tayo ng kasalanan, lalayo tayo sa Panginoon. Maaring nagsisimba pa rin po tayo, pero yung paglilingkod natin sa Panginoon ay matabang na. So, kumusta po yung paglilingkod natin sa Panginoon? Baka matabang na po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Alam niyo po, yung nagtatrabaho ng tamad na tamad, yung parang gumagawa na lang at dahil para sa sweldo o pampalipas oras, ibig sabihin wala na siyang sigla sa paglilingkod. Yung wala ng gana at dapat hindi po tayo maging ganun. Dapat nandun pa rin yung alat palagi. Yung alat ng pagiging Kristiyano. Kapag yung buhay natin ay hindi nakikitaan ng bunga ng banal na Espiritu, ibig sabihin, tumatabang na po tayo. Kaya ang sabi doon, hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao. Kapag nawala na po tayo ng alat, mawawala na din po,
ito ganito po yung mangyayari sa atin. Alam niyo po mga kapatid, hindi lang natatapos yung buhay Kristiyano natin sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus. Hindi lang po doon yung natatapos na tinanggap ko na ang Panginoong Hesus, okay na ang lahat. Ito po ay may kasamang responsibility na dapat maging asin tayo ng sanlibutan. Hindi lang sa ugali natin, maging sa pananalita rin po natin. Diba? Napakaganda na yung mga sinasabi natin ay mayroong alat. Sabi nga po sa Colossus chapter 4 verse 6. Colossus chapter 4 verse 6. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na makalasang asin upang inyong malaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Colossus chapter 4 verse 6. Ang inyong pananalitay naway laging maging may biyaya. Ibig sabihin, may blessing. Na bless, lagi na maganda yung lagi nating sinasabi, na magkalasang asin. Ibig sabihin, kapag daw, kung gusto natin magkalasang asin, yung mga sinasabi natin, dapat may biyaya. Ibig sabihin, maganda mula sa Panginoon yung sinasabi natin. We are speak blessing sa bawat isa sa atin. So, dapat hanggang sa pananalita natin, may alat na nararamdaman din yung mga kasama po natin na mula sa Panginoon. So, ito po ay isang magandang paalala sa atin na alam po natin na pasama na po ang mundo, na dapat nararamdaman po nila at nakikita sa buhay natin yung alat na tinanggap natin mula sa Panginoon. At ang kailangan, para manindigan po tayo na hindi basta mawala yung alat sa buhay po natin. At dito po sa napag-aralan natin, sa pagtatapos po natin, at napakalaga po ng isang Kristiyano na meron pong alat. Na dapat tayo po ay nagbibigay lasa sa mundong ito. At alam po natin na ang mundo ay walang lasa, matabang yan. Pero once na dumating ka sa isang lugar, ramdam na ramdam nila yung asin. Kasi yung alat po is parang bumubuhay nung lasa ng isang pagkain. Pag nilagyan mo ng asin, lalong mabubuhay yung kanyang lasa. Dapat ganun po tayo. Na once na mapunta tayo sa isang lugar, mapunta tayo sa isang grupo o sa sa kumpanya na pinagtatrabaho natin, kapag dumating ka, talagang ramdam na ramdam nila yung pagiging Kristiyano natin. At pangalawa po nating napag-aralan, ang asin ay isang preservative. Ibig sabihin, tayo po yung gagawa ng paraan para hindi masira ang isang bagay, ang isang relasyon o isang lugar, para hindi po masira. Tayo po yung magiging preservative. Hindi tayo yung magiging dahilan ng pagkakasira ng iba. Hindi tayo magiging dahilan kung bakit hindi nagsisimba si kapatid. Tinawag tayo ng preservative, asin. So, ibig sabihin, tayo yung magme-maintain. Tayo yung gagawa ng paraan para sa ikaayos ng iba. At ang pangatlo po ay medicine. Tayo po yung gagamot sa mga taong nawawalay na sa Panginoon, na hindi na nila alam kung ang kanilang gagawin. Tayo po yun. Tayo yung gagamitin ng Panginoon. So, salamat po sa Panginoon, at ang Panginoon po ay nag-e-expect sa bawat isa na tumanggap sa Kanya na maging asin po ng sanlibutan. Ibig sabihin, asin ng mundo. Hindi po natin pwedeng tayo-tayo lang, kailangan ng sangkatauhan. Dapat makita po nila yung asin na tinanggap. Hindi lang makita, dapat nararamdaman din nila yung asin na tinanggap po natin. Yung alat na meron po tayo. At hindi lang sa ugali, maging sa pananalita po natin, sa mga kinikilos, sa mga pinopost din po natin sa mga social media, dapat nakakakitaan po nung pagiging Kristiyano natin. Na dapat kahit sa pagpo-post natin, sa mga sinasabi natin, dapat nakikita yung pagiging Kristiyano po natin. Amen? So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa oras na ito, Lord God, na muli kami nakapag-aral ng iyong mga salita at muling ipinaalala mo sa amin, O Lord God, na
kami ay maging asin ng sanlibutan ito, Lord. At kami ay makapanindigan sa aming buhay Kristiyano, O Lord God. Panginoon, maraming salamat po at patuloy niyo po kaming gabayan sa aming buong maghapon, maging mga nanonood sa FB Live, Lord. Patuloy niyo po silang i-bless, samahan at katagpuin sa kanilang mga pangangailangan at ano man yung desire ng kanilang puso, Panginoon, ay kayo yung magbibigay nito, Panginoon. At hayaan niyo kami, Panginoon, na kami ay maging asin ng sanlibutan ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na yung alat ay manatili sa buhay po namin. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa ilang Panginoon ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At sa araw pong ito at sa mga mga susunod na araw, tayo po ay magiging asin ng sanlibutan at tayo po ay maninindigan bilang mga Kristiyano. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at purihin po ang ating Panginoong Hesukristo.